Sa simula ng pelikula, ipinakilala tayo kay Zung, ang pangunahing tauhan, na may alitan sa kanyang asawa. Isang umaga, umalis siya patungong opisina nang hindi kumakain ng almusal, dahilan para lalo pang sumama ang loob ng kanyang asawa. Sa opisina, inabisuhan siya ng isa sa kanyang mga empleyado na karamihan sa mga tindahan sa isang partikular na lugar ay bakante na, ngunit may ilan pa ring tumatangging lumikas. Determinado si Zung na maipagpatuloy ang kanyang proyekto, kaya iniutos niya sa kanyang assistant na pabilisin ang proseso ng pagpapaalis sa mga natitirang tenants. Pagkatapos, nagtungo si Zung upang makipagkita sa kanyang biyenan para talakayin ang isang mahalagang pulong. Dito ipinakita na lahat ng negosyo ni Zung ay hawak ng kanyang biyenan. Bago magtungo sa meeting, kumain muna siya sa isang restaurant kung saan naroon din ang isang estudyante sa high school na si Kim. Habang kumakain, nakatanggap si Kim ng agarang tawag at nang magbabayad siya, napagtanto niyang naiwan niya ang kanyang pitaka. Sinabi ng may-ari ng restaurant, "Huwag kang mag-alala, sasagutin ng Ginoong ito ang bayarin mo," sabay turo kay Zung. Gulat na gulat si Zung nang makita ang bill, $100 para sa isang tao. Sa kabila nito, binayaran niya ang para sa kanilang dalawa. Habang papunta sa meeting, naipit sa trapiko si Zung kaya bumaba siya ng sasakyan para tumawag. Samantala, si Kim ay sinusubukang kunin ang sapatos na naipit sa bubong ng isang gusali. Habang nagbabalansi, nadulas siya at nahulog, tumama mismo kay Zung. Nawalan ng malay si Zung. Pagmulat niya, nasa ospital na siya. Tinanong siya ng nurse, "Kumusta na ang pakiramdam mo, anak?" Nabigla siya, 35 na siya, bakit tinatawag siyang anak? Nang tumingin siya sa salamin, laking gulat niya nang makitang mukha ni Kim ang refleksyong bumalik. Nagkapalit ng katawan sina Kim at Zung. Ang katawan ni Zung ay nasa koma at ang kaluluwa ni Kim ang naroon. Dumating ang ama ni Kim sa ospital at kinausap siya, ngunit kung ano-ano ang lumalabas sa bibig ni Zung na nasa katawan ni Kim. Ipinaliwanag ng doktor na si Kim ay nawalan ng alaala. Umuwi si Zung, na nasa katawan ni Kim, sa bahay nila upang makita ang kanyang asawa, ngunit natakot ito at tinawag ang seguridad. Sa presinto, dumating ang ama ni Kim at humingi ng paumanhin sa mga pulis, pinapaliwanag na ang kanyang anak ay nawalan ng memorya. Dinala niya si Zung pauwi at pinakain ng napakarami. Nagulat si Zung sa dami ng pagkain ngunit sinabing hindi siya sanay sa ganoon. Sagot ng ama ni Kim, "Araw-araw ganyan ang kinakain mo." Pagkatapos ng ilang subo, nawalan muli siya ng malay. Pagkagising niya, ubos na ang lahat ng pagkain, siya pala ang lumanta. Kinabukasan, pumunta si Zung, na nasa katawan pa rin ni Kim, sa paaralan para kumain ng tanghalian. Tahimik na lumipat ng mesa ang ibang estudyante. Naisip niyang baka hindi sikat si Kim. Habang kumakain, nakita niyang inaaway ng ibang estudyante si Han. Pinigilan niya ito ngunit tinutukan siya ng isa sa mga lalaki. Papalag na ito nang dumating ang guro. Pag-alis ng guro, pinatawag siya sa labas ng bully. Sa labas, binugbog niya ang bully at mga kaibigan nito. That night, bumisita si Zung sa assistant niya sa ospital at sinabing siya si Zung. Hindi ito naniwala hanggang sa ibunyag ni Zung ang mga personal na impormasyon nila. Kinabukasan, aksidenteng nabangga siya ni Hyan at nalaglag ang teddy bear nito. Nang ibinalik niya ito, dumating ang nanay ni Hyan, si Mison, ang kanyang unang pag-ibig. Tinawag niya ito sa pangalan ngunit sinaway siya ni Mison sa pagiging bastos. Ipinaliwanag ni Hyan na nawalan siya ng alaala. Nagsimulang magduda si Zung, baka anak niya si Hyan. Kumuha siya ng buhok nito at nagpakuha ng DNA test. Positibo, anak niya nga ito. Sa paaralan, binubuli si Hyan ng mga babae, ngunit pinigilan ni Zung. Tinuruan niya si Hyan ng self-defense at pinadala sa sariling gilyan, ngunit hindi alam ni Hyan na siya ang may-ari. Unti-unting nagbago ang katawan ni Kim sa pag-ensayo at pumayat siya. Laking gulat ng lahat sa kanyang bagong anyo. Isang araw, dinala ni Hyan si Zung sa bahay nila at ipinakita ang mga lumang litrato. Habang natutuwa siya, muli na namang binubuli si Hyan ng parehong grupo, ngayon, lumaban na siya.
Masayang-masaya si Zong. Isang gabi, binugbog ng mga nangongolekta ng utang ang ama ni Kim. Nang makita ito ni Zong, sinugod niya ang mga ito, ngunit pati siya binugbog. Kinagabihan, ipinadala niya ang mga tauhan niya upang turuan ng leksyon ang mga nanakit. Kinabukasan, dumaan si Zong sa restaurant ni Mison. Habang naroon, may mga lalaking nambastos kay Mison, kaya pinaalis niya ito sa loob ng restaurant at binugbog ang mga lalaki. Tinanong ni Mison kung sino talaga siya. Ibinunyag ni Zong ang totoo at sa simula'y hindi siya pinaniwalaan, ngunit nang sabihin niya ang mga detalye ng kanilang nakaraan, naniwala rin si Mison. Ngunit galit pa rin ito dahil iniwan siya noon ni Zong para pakasalan ang anak ng chairman. Sumunod na araw, inimbitahan ng crush si Han sa party. Samantala, kinausap ni Zong si Mison sa isang restaurant at humingi ng tawad. Sinabi ni Mison, kung hindi ka napunta sa katawan ni Kim, hindi ka kailanman hihingi ng tawad. Tumahimik si Zong. Umalis na si Mison ngunit hinalikan siya ni Zong. Sinampal siya ni Mison. Sa party, lumalabas na pinagtripan lang si Han ng crush niya. Nang makita ito ni Zong, binugbog niya ang mga lalaki. Lumaban na rin si Han. Pag-uwi, inakusahan siya ng asawa niyang inaagaw ang ari-arian. Nagsulat siya ng liham sa biyenan upang ibunyag ang pagtataksil at pagnanakaw ng kanyang asawa. Samantala, may isang batang babae na nagkagusto kay Zong na nasa katawan pa rin ni Kim, ngunit tinanggihan niya ito. Nagpahiwatig si Han ng damdamin, ngunit iniwasan siya ni Zong. Inamin ni Han sa kanyang ina ang nararamdaman niya at galit na galit si Mison. Kinumpronta ni Mison si Zong kinabukasan at tinanong kung ano ang ginawa niya kay Han. Ipinaliwanag niya na wala siyang masamang ginawa. Pagdating ni Han, inamin ni Zong na mahal niya si Mison. Umiiyak na lumayo si Han. Samantala, isang misteryosong lalaki ang nagtangkang patayin si Zong sa ospital. Nagising si Kim sa katawan ni Zong at agad na tumakbo pauwi. Sa una, natakot ang kanyang ama ngunit napaniwala rin siya ni Kim. Ipinakilala siya ni Zong kay Mison bilang sarili niya upang mapatawad siya. Biglang dumating ang mga goons at sinubukang patayin muli si Zong. Tumakas si Kim, ngunit nang lulusubin na si Zong, dumating si Mison dala ang gas tank at tinakot ang mga goons. Umalis ang mga ito sa takot. Iyak nang iyak si Mison at niyakap si Zong. Ipinahayag niyang 14 na taon siyang naghintay. Kinabukasan, ipinatawag ng ama ni Zong ang kanyang anak na babae at ipinakita ang liham ni Zong. Napabulalas ito ng wala pa akong karelasyon nung panahon na yan. Kaya't naniwala ang ama. Pumunta si Kim sa meeting bilang si Zong habang ginagabayan ni Zong sa earphone. Ngunit nawalan sila ng koneksyon, kaya't siya na lang ang humarap. Tinanggihan niya ang mana, sinabing ang pamilya ang mas mahalaga. Umalis siya at niyakap ni Zong. Biglang sinubukang sagasaan si Kim ng asawa ni Zong. Nasagip siya ni Zong ngunit siya ang nasagasaan. Sa ospital, binisita siya ni Han at ipinagtapat ni Zong na siya ang ama nito. Humingi siya ng tawad at bigla silang parehong nawalan ng malay. Nagbalik ang kanilang kaluluwa sa kani-kanilang katawan. Lumipas ang 5 buwan, bumalik na si Kim sa pagiging estudyante at naging popular. Ngunit tanging si Han lang ang gusto niya. Sina Zong at Mison ay nagsasama na ulit at masayang namumuhay.